Pinabo natin ang ulo ng mga may init na mga balita. Pasada Balita. Malacanang aminadong dali ang kamay sa posibleng hakbang ng ICC laban kina Senators De La Rosa at Go. Pasada Balita. Kirit ni dating Senador Revilla na resolbahin ang kanyang motion ng ombudsman kinatigan ng Sandigan Bayan. Pasada Balita. Precautionary Hall Departure Order laban kina Senador Estrada, dating DPWH Secretary Bonoan at ilang pangsangkot sa flood control scam inilabas na ng korte. Pasada Balita. Kontratistang si Curly Discaya, isa sa ilalim na sa preliminary investigation ng Ombudsman. Pasada Balita. Sa balitang pangkalakalan, OFW remittances sumirit sa all-time high. Mga ekonomista, may pangamba? Pasada Balita. Balita naman mula sa ibayong dagat, 8 patay sa sunog sa tindahan ng paputok sa China. Pasada Balita. Sa balitang pampalakasan, Filipina skier Talula Prol naging masaya sa kanyang Olympic debut. Pasada Balita. At sa balitang pangkalusugan, benepisyo ng isang halaman na may kakaibang pangalan ating alamin. Pasada Balita. At sa showbiz, Chris Aquino nagdiwang ng kanyang ika-55 kaarawan. Tambalang John Ibanez at Drew Nasino. Pasada Balita. Isa pong magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila, sa buong bansa, sa buong mundo. Ngayon pong araw na ito ng holiday. Ngayon pong Chinese New Year Kong Si Huatsai. Ngayon po ay Pebrero 17 taong 2026. Kayo pa rin po ay nakatutok, nakikinig, nanonood sa pamagitan ng impilang may todong lakas. DWIZ 882 sa Live Channel 23 at sa social media via DWIZ 882 sa Facebook at sa YouTube para po sa ating live streaming. Sa ngalan po ni John Ibanez, inyo po makakasama, Drew Nasino. Pasada Balita. Na oras na 3 sandali makalipas ang ika-6 na ng morning. Sa detalye nga po ng mga pumapasa ng mga balita. Pasada Balita. Nanindigan ang Malacanang na hindi ito makikialam sa anumang desisyon ng International Criminal Court o ICC. Ito'y matapos tukuyin ng ICC sina Senators Christopher Bongo, Ronald De La Rosa at 6 na iba pa bilang co-perpetrators sa drug war ng Duterte administration. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, 2017 pa na isampa ang kaso sa ICC hinggil sa sinasabing madugong war on drugs ng nakarang administrasyon at hindi pa Pangulo noon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sinabi ni Yusek Castro na ang naisamang ng administrasyon ay ang pagtalima sa tamang proseso. Nang tanongin naman kung makikipag-ugnayan ang pamahalaan sa International Criminal Police sakaling maglabas ng arrest warrant ang ICC laban sa mga co-perpetrators ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, sinabi ni Castro na susundan nila ang kaparehong proseso na isinagawa ng arestuin ng dating Pangulo noong Marso ng nakaraang taon. Pasada Balita. Tindigan din si Senador Riza Ontiveros na alinsunod sa tradisyon, walang senador ang maaring arestuin sa gusali mismo ng Senado habang sila ay may sesyon. Kaugnay ito ng pagtukoy ng International Criminal Court kina Senators Bongo at Ronald De La Rosa bilang co-perpetrators sa kasong crimes against humanity na kinakaharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. Ayon kay Senador Ontiveros, dati na itong sinabi ni Senate President Tito Soto na kanya namang sinusuportahan. Idinagdag pa ni Ontiveros na indictment pa lang ang nai-issue sa ngayon at wala pang inilalabas na dokumento para sa pag-usad ng kaso. Bagaman masakit anya na proseso para sa mataas na kapulungan, ang kinasasangkotang issue ni na Senators Go at De La Rosa, kailangan nila itong harapin bilang institusyon. Idinagdag pa ni Senador Ontiveros na sakali mang magkaroon ng developments
nakatitiyak siya na mangunguna ang leader ng Senado para talakayin ito. Pasada Balita. Welcome naman sa mga pamilya ng mga biktima ng War on Drugs campaign ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang inisyu ng International Criminal Court na mga pangalan ng sinasabing co-perpetrators sa kaso ng dating Pangulo. Ayon sa grupong Rise Up for Rights and for Life, ang opisyal na pagbanggit ng ICC sa mga pangalan ay nagbibigay sa kanila ng panibagong pag-asa na makakamit ang hustisya para sa kanilang mga mahal sa buhay na namatay sa kampanya kontra illegal na droga. Iginit ng ilang magulang ng mga biktima na matagal na nilang itinuturong may pananagutan ang mga nasabing opisyal. Matatandaan sa inilabas na dokumento ng ICC, kabilang sa mga pinangalanan na co-perpetrator ng dating Pangulo, sina Senators Ronald Bato de la Rosa, Christopher Bongo, dating Justice Secretary Vitaliano Vit Aguirre II, at ilang dating matataas na opisyal ng PNP. Pasada Balita. Nilinaw naman ni Attorney Cristina Conti, Assistant to Counsel sa International Criminal Court, na hindi otomatikong maaaresto ang mga pinangalanang co-perpetrators ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong Crimes Against Humanity. Ayon kay Attorney Conti, nasa pagpapasya ng ICC prosecutor kung hihiling ng arrest warrant laban sa mga sinasabing co-perpetrators ni Duterte. Nilinaw din ng abogado na hindi nangangahulugang co-accused sa anumang kaso ang isang taong tinukoy na co-perpetrator. Bahagi lamang anya ng paglalahad ng konteksto ng kaso laban sa dating Pangulo ang naging hakbang ng ICC at hindi pa formal na saklaw ng akusasyon ng mga nabanggit na pangalan. Matatandaan sa inilabas na dokumento ng ICC, kabilang sa mga nabanggit na co-perpetrator, sina Senators Ronald de la Rosa at Christopher Bongo, dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre II at ilang matataas na dating opisyal ng PNP. Pasada Balita. Sa oras na 8 sandali makalipas ang ika-6 na ng morning sa iba pang paksa ng mga balita, naghain ng not guilty plea ang Sandigan Bayan 3rd Division para kay dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. Kaugnay ng kasong malversation sa sinasabing 92.8 million peso Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. Ito'y matapos tumanggi si Revilla na maghain ng plea sa kanyang arraignment, kaya ang korte na mismo ang nagpasok ng not guilty plea para sa dating senador. Naghain din ng not guilty plea ang kanyang kapwa-akusadong si Juanito Mendoza, na dating opisyal ng DPWH. Una nang nagpasok ng not guilty plea para kay Revilla ang Sandigan Bayan 4th Division sa iwalay na kasong graft. May kaugnayan pa rin sa nasabing anomalya. Samantala, itinakda ng korte ang preliminary marking of evidence mula Pebrero 23 hanggang 27 habang gaganapin ang pre-trial sa Marso 6. Pasada Balita. Pinatigan naman ng Sandigan Bayan ang hirit ni dating Senador Bong Revilla Jr. na muling imbestigahan sa Office of the Ombudsman ang kanyang kinakaharap na kaso hinggil sa maanomaliang flood control projects. Kasunod ito ng inihain ng kanyang kampo sa korte na motion for reinvestigation sa Ombudsman. Batay sa desisyon ng Anti-Graft Court, pinayagan ng mga maestrado ang hiling na leave of court ng dating mababatas, gayon din si dating DPWH official Juanito Mendoza. Dahil dito, inaatasan ng Tanod Bayan na magsagawa ng panibagong investigasyon hinggil sa kasong malversation ni Revilla. Ipinalawanag ni Attorney Francesca Senya, spokesperson ni Revilla, na hindi pinagbigyan ng ombudsman ang kanilang kliyente na tumugon sa kaso kaya't naghain sila ng naturang motion. Yan nila ang ombudsman ng 60 days para magka-ruling on doon sa motion for reconsideration or reinvestment. Meron pong violation po ng due process sa parte ni Senator Bong. So, hindi po siya binigyan ng sapat na pagkakataon para matanggap ang mga dokumento. Yung binanggit namin dati na may higit kumulang 700 pages na complaint na hindi siya na-furnish. Yung mga charge na umabot sa korte, hindi yun yung charge na lumabas doon sa ombudsman level. Ang bahagi ng pahayag ni Attorney Francesca Senya, spokesperson
ni dating Senador Bong Revilla Jr. Pasada Balita. Paparimbalita, nagpalabas ng Precautionary Hold Departure Order o PHDO ang Manila Regional Trial Court laban sa ilang individual na sangkot sa mga maanumalyang flood control projects. Batay sa kautusan ni Manila RTC Branch 52 Judge Juan Ranyola Jr., inatasan nito ang Bureau of Immigration na harangin ang paglabas ng bansa ni na Senador Jinggoy Estrada, dating DPWH Secretary Manny Bonoan at mga dating opisyal ng DPWH na sina Roberto Bernardo, Henry Alcantara at Gerard Opulencia. Napawa nga nasasangkot sa kasong pandarambong na isang paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act at Revised Penal Code. Ayon sa Manila RTC, may probable cause na posibleng tumakas sa mga sangkot na opisyal upang makaiwas sa pagkakaaresto at prosecution sa mga kasong kinasasangkutan nila. Una nang nagsumite si Bonoan ng counter affidavit sa kanyang kasong plunder kaugnay ng mga maanomalya at guni-guning flood control projects. Pasada Balita. Samantala, isa sa ilalim na sa preliminary investigation ng Office of the Ombudsman ang contractor na si Curly Discaya kaugnay ng sinasabing anomalya sa flood control project sa Davao Occidental. Kinumpirma ito mismo ni Assistant Ombudsman Miko Clavano matapos madiin si Discaya sa manifestation na isinumite ni DPWH Secretary Vince Dizon. Batay sa mga affidavit, sinasabing lumitaw na may tuturing na beneficial owner si Discaya at may kontrol sa ilang kumpanyang sangkot sa naturang proyekto kahit hindi nakapangalan sa mga opisyal na dokumento. Tiniyak naman ni Clavano na daraan sa wastong proseso ang kaso at bibigyan ng pagkakataon si Discaya na magsumite ng kanyang sagot alinsunod sa itinakdang patakaran. As far as I can reveal, a manifestation was given by the DPWH through Secretary Vince Dizon, now impleading Mr. Curly Discaya in the same case sa Davao Occidental, where his wife is also already impleaded. So, nagkaroon po ng revelation dun sa mga affidavits ng iba't ibang tao na si Curly Discaya ang may beneficial ownership or nag-exercise po ng control dun sa mga kumpanya na sangkot dito sa Davao Occidental na kaso. Ito bahagi ng pahayag ni Assistant Ombudsman Miko Clavano. Pasada Balita. Sa oras sa 14 na sandali makalipas ng ika-6 na ng morning, sa pagkakataon ito, tanggap tayo ng ilang pag-uulat mula sa labas ng impilan. Paglilitis ng Sandigan Bayan sa kaso laban kay dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico at mga kapwa akusado nito, lalarga na sa susunod na buwan. Ang detalye ihati di Patrol 38, Jen Patrolya. Nakatakdang simulan sa Marso 3 ang paglilitis ng Sandigan Bayan 6th Division laban kay dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico at 15 iba pa kaugnay na sabing substandard na 289 million pesos na flood control project sa Nawan Oriental, Mindoro. Sa kautusan ng korte, sinabi ng 6th Division na tapos na ang pagdinig sa petisyon para sa piyansa na siyam na dating opisyal ng Department of Public Works and Highways matapos ihayag ng prosecution na wala na itong ihaharap pang testimonial evidence kaugnay ng nakabimbing petition for bail. Inatasan ng Anti-Graft Court ang prosecution na magsumite ng formal offer of documentary evidence sa loob ng 2 araw, habang binigyan din ng 2 araw ang depensa para magsumite ng komento o pagtutol. Pagkatapos nito, ituturing ng nakabinbin para sa resolusyon ng petisyon para sa piyansa. Matapos ma-resolve ang usapin sa documentary evidence, may 3 araw ang magkabilang panig upang magsumite ng kanilang memorandum. Kapag nag-expire ang panahong ito, ituturing ng nakaahin o nakahain para sa resolusyon ng petition for bail na may memorandum man o wala.
Kabilang sa mga naghain ng petisyon para sa piyansa ang ilang dating at kasalukuyang opisyal ng DPWH Region 4B. Kabilang ang mga Regional Director, Division Chief, Accountant at Project Engineer na sangkot sa nasabing proyekto. Ako si Patrol 38. Jen Patrol na nag-uulat sa himpilang may dong lakas DWIZ. Babalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Samantala, abiso po sa mga motorista, umarangkada na ang panibagong dagdag presyo sa mga produktong petrolyo. Sa ikalimang sunod na linggo, nag-anunsyo mga kumpanya ng langis ng panibagong pagtaas, dagdag piso at 20 sentimos, big time po ito, na dagdag presyo sa kada litro ng gasolina, habang 60 sentimos sa kada litro ng diesel at kerosene. Epektibo kaninang alas 6 ng umaga ang panibagong price adjustment, maliban sa clean fuel na magpapatubad ng kalintulad na price adjustment alas 4:01 mamayang hapon. Una nang nagtaas din ang presyo ng langis noong nakarang linggo. At usual, kagaya po ng inaasahan, inumpirma ng Department of Energy Oil Industry Management Bureau na inasahan na ang muling pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo dahil sa nagpapatuloy na tensyon sa Iran na isa po sa mga pangunahing oil-producing country. Pasada Balita. O eto, dahil holiday po ngayon at walang pasok, nililinaw po ng Malacanang. Nilinaw ni Palace Press Officer Under Secretary Claire Castro na hindi holiday bukas Pebrero 18. Ang araw na ito ang unang araw ng Ramadan ngayong taon, ang ikasyam na buwan ng Islamic calendar. Nabatid na kailanman ay hindi pa idineklara ng Malacanang ang unang araw ng Ramadan bilang national holiday. Ngayong taon, kasabay din ito ang Miyerkules de Ceniza o Ash Wednesday na hudyat ng pagsisimula naman ng Kwaresma para sa mga Katoliko. Pasada Balita. Tanggap pa tayo ng ilang pang mga reports. PNP tiniyak na hindi matutulad sa Pogo ang problema sa iligal na operasyon ng mga smuggled na yosi. Ang detalye mula naman kay Patrol 17 Jopel Peleño. Ipinangako ng Philippine National Police na titiyakin nilang hindi matutulad sa Pogo ang iligal na bentahan ng sigarilyo sa bansa. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melancio Nartates Jr., ito ang dahilan kung bakit agresibo ang PNP sa pagsasagawa ng mga raid at iba pang intelligence-driven operations para makumpiska ang mas maraming iligal na sigarilyo at maipasara ang mga bodega at pabrika ng mga iligal na produkto. Siniguro ni Police General Nartates sa publiko na mas paiigtingin pa nila ang mga ikinakasang operasyon upang hindi ito maging bagong sudiranin sa bansa gaya ng Pogo. Payag ng PNP Chief na magpapatuloy ang mga pagsalakay laban sa mga hindi otorisadong pabrika habang palalakasin din ng pulisya ang koordinasyon nito sa iba pang kinaukulang ahensya upang masawata ang mga iligal na kalakalan ng sigarilyo. Ito si Patrol 17 Chopel Peleño para sa impilang may todong lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Gamit naman ang intelligence funds ng Bureau of Customs, sulit dahil sa malalaking halaga ng smuggled goods na nasaba. Agulat naman ang hatid ni Patrol 5, Aya Yupanco. Binigyan din ni Bureau of Customs Commissioner Ariel Nepomuceno na sulit ang intelligence funds ng Bureau of Customs dahil sa malalaking halaga ng smuggled goods na nasamsam ng ahensya mula Enero hanggang Disyembre 2025. Paliwanag ng Customs Commissioner, patunay ang mahigit 400 billion pisong halaga ng mga nasabat na items gaya ng mga produktong agrikultural at sigarilyo na nagagamit ng tama ang pondo. Punto pa nito, sobrang sulit ang ginagastos na intelligence fund ng BOC kung ikukumpara sa napakalaking halaga na nahuli ng BOC pagdating sa smuggled goods. Binigyan din o hindi rin anya Biro
yung panganib na makipaglaban sa mga smuggler, sindikato at malaking tulong ang kooperasyon sa Philippine National Police, DOJ at CIDG upang mabigyan ng proteksyon ang kanilang mga tauhan, matukoy ang mga nasa likod ng illegal na gawain at mapanagot sa korte. Pagtitiyak ni Pomoseno, tutigisin ng ahensya ang pinakaugat at dulo ng smuggling sa bansa, lalo na't mas mataas ang posibilidad na matumbok kung sino talaga ang mga nasa likod dito. Matatanda ang pinuna ni Representative Joel Chua sa pagdinig sa House Ways and Means Committee ang lawak ng illicit tobacco trade sa kabila ng intelligence funds. Ngunit ayon kay Nepomuceno, nagkamali umano ang mambabatas sa paghahambing ng anti-smuggling efforts ng BOC sa Highway Patrol Group na nakasamsam ng 2.5 bilyong halaga ng sigarilyo simula ng 2026. It is Baton number 5. Ayaw pa ang kaparisyon kilometro ng lakas. DWIC. Nagbabalita na tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Ay iba pa ring paksa ng mga balita na nawagan ang Catholic Bishops' Conference of the Philippines sa mga mananampalataya na magsagawa ng digital media fasting ngayong papalapit na po ang Kwaresma bilang paraan upang muling matuklasan ang katahimikan, panalangin, pagninilay at tunay na ugnayan sa kapwa. Sa isang pastoral letter, inilarawan ni CBCP President Archbishop Gilbert Garcera ang digital media fasting bilang isang makabagong paraan ng pagpapahayag ng pagbabalik loob at pagbabago. Sinabi ni Archbishop Garcera na ang patuloy na online engagement ay madalas na nagdudulot ng pagkabala at nagpapahina sa buhay espiritual. Binigyang diin ng CBCP President na ang pag-aayuno ay hindi pagpapakitang tao bagkus isang taimtim na pag-aalay sa Diyos. Hindi lamang anya nakatuon ang fasting sa pagkain, kundi sumasagot din sa mga hamon ng makabagong panahon sa buhay ng tao. Pasada Balita. Samantala nanawagan si Teachers Dignity Coalition o TDC Chairman Benjo Basas sa DepEd na magsagawa ng malawakang konsultasyon sa mga guro, magulang at estudyante kaugnay ng panukalang gawing trimester ang school calendar. Ayon kay Basas, hindi ito nangangahulugan na walang silbi o hindi magiging epektibo ang panukalang ito, bagkus nagulat lamang sila na agarang magsisimula ang trimester sa susunod na school year sa buwan ng Hunyo kung saan ay dapat na pag-aralan at pag-isipan muna ng mas mahabang panahon. Gayunman naniniwala si Basas na bukas at handang makinig ang kagawaran at magkaroon ng mas maraming magkaroon pa ng mas malalim na pag-aaral. Mukhang kailangan bago tayo mag-deklara sa public ng mga ganitong plano, kahit pa plano pa lamang, kailangan natin pag-usapan muna. Di ba? O magkaroon muna ng mga dialogo, magkaroon ng mga konsultasyon sa hanay ng mga apektadong sektor. Yang din ibasas na malinaw ang rasyonal ng nasabing panukala, pero hangad nila na isali sila bilang bahagi ng DepEd sa mga usapin at plano para mas mabalanse ang magiging desisyon para sa mas matibay na institusyon. We have to conduct consultations and genuine ones para po maunawaan po ito ng lahat. At ang lagi naman namin sinasabi sa pamunuan ng DepEd, kahit pa sila yung mga nakaupo, even before, ang sinasabi namin, involve nyo kami kasi kasali kami dyan. No? At kung sakasakali po, kung hindi kami convinced doon sa isang programa, diba, wala naman kami magagawa kundi ipagpad dyan. Pero kung wala doon yung puso namin, wag natin nga asahan na magiging maayos yung pagpapagpad. Po ang tinig ni Teachers Dignity Coalition o TDC Chairman Benjo Basas sa panayam ng DWIZ. Pasada Balita. Babalik po ang Pasada Balita makalipas lamang ng mga paalala oras. Doc Winner!
26 na sandali makalipas ang ika-6 na ng morning. That time check was Okay, sa pagkakataon ito, tayo po muna ay magalta nga. Palamin po natin ang ating pong almusalin, ang ating pong panangalian hanggang hapunan. Ngayon pong holiday, kasama po siyempre ang ating pong ina. Ang ina mo, ina ko, ina niya at ina nating lahat sa palengke, ang inaabangan. Walang ibang may bitbit po na mahiwagang bayong with budget. Aling Bet Samson, Aling Bet, Kong T. Patsoy, Kung hey pa choy penging tikoy. Ah. O di ba? Kaya lang walang tikoy, Walang bibili tikoy, ka para belekoy lang. makakain ka. Pero hopefully ba kami magbigay daw sa akin ng tikoy mamaya. Ah. Ayan. May nangako kahit maliit na karton lang. Salamat. Nako, isa lang yun. Dito bibigyan, isa lang eh. Okay lang kahit belekoy. Kung yun yung naging dalawa, ipapadala ko na kay Mare. Kay Maring Tina, hindi sa'yo. Kay Maring Tina, yun, hindi iyo, Oo syempre. nga. So anong almusal natin? Anong pagkain natin today bukod sa tikoy? Yes, Drew, yung natatandaan mo kahapon na nag-adobong tuyo ako, tatabi ko kako yung pinagmantikaan. Nagsangag ako ng bahaw ng ang ulam, 1/4 pork liver atay. Inasnan ko lang yan, pagkahugas asin lang, half cook, masustansya yan para sa mga bagets natin. 90 pesos ang 1/4. So sa tanghalian ko mamaya, syempre yung bigas ko, 45 pesos pa rin mula sa 40 dati. Ako yung magluluto ng, naku, sarap nito, Drew, ginataang tilapia. Ay! Oo. Di ba? Nakatasan pa. Ayan. So, yung aking tilapia, halagang 100 piso lang ang binili ko. 150 lang ang 1 kilo niyan eh. Medium size. Mataba. Malusog ang tilapia. Tumatalon-talon pa. Bumili ako ng nyog. Yung nyog na pinagata ko na para hindi na ako magadgad. 50 pesos ang isa pero malaki yan, Drew. Tapos, ang sahog niyan, siling berde. Lalahokan ko ng pechay tsaka luya para mawala yung lansa. 25 pesos yun. So yung aking ginataang tilapia ay nagkakahalaga lamang ng 220. Magkano per kasama kilo? bigas. 150 lang ang kilo ng tilapia 150? sa Valenzuela. 150. Ilan yun? Ilan yun? Depende sa laki. Pag gusto mo talagang malaki, 3. Gusto mo 4. Ang ginawa ko dyan yung 3, hinati ko sa gitna. 1 kilo na yon. Kasya na sa amin yun, may sobra ka pang kalahati pag hinati mo sa gitna. Ngayon, kung gusto mo naman hindi mo hatiin, nasa 6 hanggang 7 ang 1 kilo ng tilapia. Kainaman, yan. Pero kung gusto mo talagang mataba-taba, yung hinahati sa gitna, Parang 3 plapla piraso. na. Ay, halos parang plapla na. Ito Batangas tilapia daw, yung itim. Ayan. So, yan ang aming tanghalian. Tulog pa mga bagets, walang pasok. Walang pasok. Wala, 220. Pero pag-gising nila, nakaprepare naman yung kanilang sinangag na merong pork liver na pag hindi nagamit, may merienda yung sa hapon yun. Aling Bet, So, magkano ang, sa pag-iikot mo, magkano ang sibuyas dyan, yung pula? ay, mura. Mura? 100 lang per kilo. May 90 pa nga eh. Mura. Nagtataka, biglang bagsak. Siguro nga, sabi nga, dahil marami mga Imported. Yes, imported. Na onions. Pero yung puti, mas mahal ngayon ang puti. Yes, sa pula. 120 ang kilo ng puti. Yun. Baligtad, dati ang mas mahal ang pula. Di ba ngayon, mas mahal ang puti. Kasi mas maraming stock ang pula. Lalo yung maliliit na imported na Yung maliliit na onions. pulang sibuyas, yung local, tanduyong yung tawag doon. Oo, alam ni Drew talaga Kasi naman. marami kami yung tanim kaya tingnan mo ako, amoy sibuyas ako. Ikaw, may sabi niya na, bango-bango mo pa naman. Oo nga. Ayan. Yung aming hapunan. Alam mo, Drew, ang hapunan namin. Ano? Dahil isda ang tanghalian. Malapit na ang Kwaresma. Malapit na tayo mag-fasting na. Malapit na. Bukas, i-remind ko ng mga Katoliko, Ash Wednesday. Ash Wednesday bukas. Magpaano tayo na. Marintina, sabay tayo. Gusto mo sa Our Lady of Grace, sabay tayo. Sunduin kita. Marintina. Tina, ayan. Sa hapunan namin, eto, para maiba naman. Dahil mura nga sibuyas eh. Pork steak in white onions. Pork steak. Bagay In puti white. naman kasi talaga yan. Pwede naman, puti talaga yan.
Alam mo ba doon pa lang sa isang programa natin nung madaling araw ka pa, ikaw ang nagsasabi na kapag Masarap mamabit, yan. kapag Puti talaga. pagka mamabit magbibistik ka, kay baka yan, kay baboy yan, Puti ang talaga. gagamitin mo, puting sibuyas. Puti talaga. Sa'yo ko yan natutunan, Drew. Oo. Yan Iba din talaga. ang turo ng lola ko eh. Wala ka sa lola ko. Yung lola ko talagang wala na. Oo naman, sino ba, sa edad Wala na. natin, sino ba na may lola pa ngayon na lola tunay? Di ba? Ayun, centenarya ngayon. Ayan, yung aming hapunan pork steak, nakabili ako ng kalahating kilong baboy, yung may taba-taba, syempre. 175 ang kalahating kilo dahil 350 ang kilo ng pork chop, yung ginagawang yempo, yung ginagawang iniihaw. Lalaho kang bababad ko yun sa toyo, tsaka sa kalamansi, at tsaka sa paminta. Halagang 15 pesos lang yan. Ang mantika ko, 20 pesos, at ang sibuyas na puti, 25 pesos eh. Halos 1/4 na eh. Napakarami na. Oo, apat na malalaki na yan. So hindi ko naman niligay lahat, dalawa lang inilagay ko para kung sakali in time, kailangan ko sibuyas na puti. Uy, wag daw irerep ang sibuyas, ha? Ilagay nyo lang sa isang takpan nyo lang sa inyong kusina. Iba Mahaba talaga- naman buhay ng pulang sibuyas kumpara sa puti kasi. Yes, Mas kaya mahaba. wag yung irerep. Mabubulok agad, magtutubig yan, aamoy pa ang rep nyo. Ayan, may advice pa. So, ang aking hapunan, Drew, na pork steak o bistek kung tawagin, in white onions, ay 235. So, matotal, Kano? mataas. Mataas kasi kompleto ang bagets, Kasi walang holiday. pasok. Walang Holiday kompleto ang bagets at hanggang merienda pwede magkanin. 545 Nako, lumampas ka sa budget ni DTI. Yung DTI. Okay lang kasi Drew yung 45 pesos higit pa rin binabaon ng mga bagets pagka nasa eskwelahan. Makakatipid ka pa, makakabili ka pa nga hopya kung tutuusin Ayan, okay na ba yan ha? Masarap Para sa yan. ating altanghap, pasada balita, ang inyong Metro Patrol, Palengke Queen, Beth Samson, ng DWIC, nagbabalita ng tama. Siyempre kahit Kwaresma na, magbabudget pa rin tayo ng tama. Di ba Drew? Back to you, ingat. Alright, maraming salamat, Aling Beth. Ingat! Pasada Balita. Sa oras po na 35 sandali makalipas po ang ika-6 na ng morning. Ito ho sa mga nagdiriwang po ng Chinese New Year, Kong Fat Choy po sa inyo mga kababayan po natin, mga Filipino-Chinese. Mahigit 7,000 pulis po ang ipinakalat ng National Capital Region Police Office para sa selebrasyon ng Lunar New Year o yung tinatawag nga po na Chinese New Year ngayong taon. Yan po ay Year of the Fire Horse. Ayon kay NCRPO spokesperson na Major Hazel Asilo, nagsimula ang kanilang deployment kahapon, bisperas po ng Chinese New Year at magtatapos mamayang hating gabi. Ipinakalat ang mga naturang pulis para tutukan ang anti-criminality operations, law enforcement checkpoints, border control points, maging foot at mobile patrols, traffic management at intelligence monitoring. Idinagdag pa ni Major Asilo na nakaantabay rin ang kanilang mga unit para sa civil disturbance management, mga reserve force, special weapons and tactics o SWAT, explosive ordnance disposal gayon din ng mga medical responder. Pasada Balita. At kaugnay pa rin po niyan, sumirit naman ang presyo ng mga produktong may kinalaman po sa Chinese New Year, partikular na po, hindi lamang ho dito sa may bahagi ng Metro Manila, pati po sa Visayas. Batay sa datos ng tech startup na Packworks, kaugnay sa pagsalubong sa Year of the Fire Horse. Ayon sa Packworks, pinaka-in-demand, siyempre, ang hopya sa mga sari-sari store. Siyempre, na sumirit sa 20% ang gross merchandise value nito. Kabilang sa mga produkto ring tumaas ang presyo ngayon pong Chinese New Year, ang Chinese wine at Asian-style noodles, pansit. Itinagdag pa ng kumpanya na umabot din sa 36% ng ilang produkto habang yung GMV, tinatawag po na gross merchandise value ng ilang produkto habang papalapit ang naturang holiday, lalo na sa Central at Western Visayas na may malaking populasyon ng mga Filipino-Chinese sa bansa kasunod ng Binondo sa Maynila. Pasada Balita.
Pag-usapan po natin ang pagkain bukod po sa Chinese New Year. Nasa kabilang linya po natin ang chairman po ng Samang Industriya ng Agrikultura o SINAG, si Engineer Rosendo So. Magandang umaga po, Kasendong. Welcome po muli sa DWIZ LU Channel 23, ang ating pong suki, Kong Hei Choy. Kasendong. Yeah, magandang umaga, Drew, at magandang umaga sa lahat. Po, Happy New Year po sa inyo, Kasendong, at maraming salamat sa inyo pong pagpapaunlak dito sa aming impilan. Kanina, pinag-uusapan namin, Kasendong, yung presyo ng pulang sibuyas, lalo po itong lokal. At iimbestigahan po ng Department of Agriculture yung pagbaba po ng farm gate price ng pulang sibuyas. Kasi may mga nagre-reklamo po na mga magsasaka, bumabagsak po yung presyo dahil sa pagdami po ng imported stock sa mga cold storage. Gaano ho ba karami ang sa tingin ho ninyo ang stock po ng mga imported ho na sibuyas? Let's say yung pulang sibuyas. Ganun ho ba karami ang stock? Tingin natin wala pa, no? Wala pang, hindi pa, kung makita mo yung mga cold storage, hindi na ganun pa karami. So, ang inaano lang natin na siguro expected by March, yun ang start ng anihan ng medyo maraming stocks ng local na sibuyas. Mm-hmm. So, hindi pa ganun karami yung stock doon sa cold storage? Pero, Yeah. Pero bakit ho ganun ang pagbulusok po ng presyo po ng sibuyas? Sa tingin ho ninyo, ano ho ang nagiging dahilan, saan ho tayo nagkakaproblema pagdating sa presyo? Sa ngayon, ang tingin naman natin, hindi pa yung peak, no? Pag-harvest. So, dapat hindi ito bumagsak na ganun kababa. Kababa. Oo. So, yung price monitoring natin around 42 pesos ang price ng farm gate price. Mm-hmm. May nagsasabi na mas mababa doon. Pero so far, ang expectation na pagbaba is by March. March pa mararamdaman. Yeah, mararamdaman. Kasi tama no, magkano sa Dagupan 80 hanggang 100, tapos dito 100 hanggang 120 yung presyo. So pagsapit ng March, dapat mas mababa pa, tama ba, Kasendong? Yeah, oo. Expected na by March mas mababa pa. Alright. Pero di po ba may kautusan ng Department of Agriculture na naka-freeze yung pag-i-import ng sibuyas? Tama ba? By this time dapat start na wala nang importation, no? Sa pulang sibuyas. Sa pulang sibuyas lang ito. Preparation for March harvest. Okay. Pero ang atin hubang supply ng sibuyas noong nakaraan, Kasendong, sapat ho ba? Kumbaga, ano ho ba natin? Na-reach po ba natin yung sufficiency po natin sa sibuyas? Yeah, malaki naman yung na-harvest natin last year. So, ang mostly, ang gap between between December, January time ang mostly na doon ang critical yung stocks ng atin na local na sibuyas. May mga palusot pa, Kasendong. Diba? May mga palusot usually kapag ganyang panahon, di ho ba? Well, anyway, so, expect ho natin magiging maganda po ang supply come this March, lalo po yung mag-harvest season na sa sibuyas. So, hindi naman ho siguro tayo babahain ng imported kung meron naman pong kautusan ang Department of Agriculture. Di po ba, Kasendong? Yeah. Hindi naman. Sa tingin naman natin, wala pa naman problema. And
itong March expected na pag-start ng mga malalaking harvest. Yan. Magkano sa tingin ninyo, Kasendong, ang magiging farm gate price kung pag nagsimula na tayong mag-harvest pag sapit nitong Marso? Yeah, true. Hindi natin, kasi minsan nagbababayan yan up to 30 pesos. Gano'n. Mhm. So, Depende. yun indikasyon ng kung marami ng stocks. Pero hopefully, Mhm. ma-maintain dun sa 40 pesos yung farm gate para hindi naman malugi yung mga magsasaka natin. So hindi naman hihilahin ng ng imported yung presyo ng local. So makakatiyak ho tayo. Kasendong, bukod po sa sibuyas, syempre anihan din ng palay at syempre yung stock natin ng bigas. Yung atin bang aanihin ngayong actually iba may nagsisimula na, 'di ba? Yung aanihin ba natin na palay sa tingin ho ninyo magiging sapat for this whole year? Marami bang nagtanim? Yeah. Yung ani naman natin ng palay sana expected by March din. Mhm. So, yun ang hinintay ng ating mga consumer, yung pag-ani ng ating local na palay. Mhm. 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 So, expect natin mabababa na kaya ang presyo ng bigas kasi nitong mga nakaraang buwan, actually nung last week lang, napansin namin ni Kuya John na nadadagdagan ng 2 piso, 5 piso yung presyo ng bigas. So, pagsapit din ng Marso, so dapat expect natin bababa na yung retail, di ba? Yeah. By March, expected na bababa yung retail. Pero yung import natin, actually merong sinasabi ang Department of Agriculture na bubuo sila ng technical working group na tututok doon sa importasyon ng bigas. Gaano ba kalaking volume ang kailangan natin talaga dapat, Kasendong, para sa ating mga kababayan? Depende kasi, depende ang situation na true. Kasi kung yung tariff, ang tingin natin, very important yun, no? Na naibalik sa 35%. So, yung mga ibang farmers natin, sa totoo lang, nag-alangan na magtanim, no? Dahil dun sa pagbagsak ng presyo ng palay last season na bumaba hanggang 13 pesos to 14 pesos yung farm gate price. Pag ganun kasi, lugi yung mga magsasaka. So, yun ang mangyayari niyan, talagang discourage ng magsasaka magtanim. Kaya itong March, April, natatakot na naman yung magsasaka kung Baka ibagsak baka na naman. bumagsak ang presyo ng gano'n. Nako. Oo. Yung iba nga actually sa iba sa Nueva Ecija, Kasendong, may 10 piso nung nakaraang anihan. Grabe naman, 10 piso ang farm gate price. Ano pang kikitain ng magsasaka? Pero ang sinasabi po ng Department of Agriculture dito, Kasendong, tumaas daw ang mga farm gate price ng palay sa buong bansa. Makaraan daw pong ipatupad ang pansamantalang suspension sa pag-import ng bigas mula September hanggang December. Anong tugon po niyo, reaction po ninyo dito, Kasendong? Opo. Kasendong? May Opo, nako, puputol. Tapos Teka lang. Napuputol ka, Kasendong? Napuputol. Balikan natin si Kasendong. Total pang ano na lang naman. Last few questions na lang. Naputol eh. Oo. Pumangit yung signal. Ang tinatanong kasi natin, ang sabi ng DA, tumaas ang presyo ng farm gate price na okay na, Kasendong, yun nga po ang sinasabi ng DA, tumaas daw
ang presyo ng farm gate simula September hanggang December? Opo. Go ahead po, Kasendong. Nung pagtaas ng presyo is tapos na yung harvest Kadru. So, majority, yung 90% ng ating mga magsasaka, hindi naman na tikman yung pagtaas ng presyo. No? Kasi patapos na yung harvest nung tumaas yung presyo. Ganun. So, too late the hero na pala. Wala na pala. Abangan natin na Kasendong kung magiging paborable ba ang farm gate price ng palay this harvest season. Baka meron ho kayong mga karagdagang pampanawagan sa ating pong Department of Agriculture, lalo po yung kanila pong bubuing technical working group para po sa rice importation at syempre sa mga kapwa po nating sa mga kapwa magsasaka at sa mga retailer po, Kasendong. Yeah, mas gusto natin tutukan yung of course yung pagtaas ng taripa. No? Doon natin talaga makita na maski tumaas man yung volume, yung tarif, tama yung Ibalik sa dating rate yung taripa. Oo, pagpataw ng tarif, doon natin makita yung mas safe yung presyo ng palay natin. Sa namin yan, Kasendong, lalo yung mga retailer na nakikinig sa mga mamimili. Marami pong salamat, Kasendong, sa inyo pong oras. Magandang umaga po. Ingat po kayo, sir. Kongay Fachoy po. Thank you, Drew. Salamat po. Salamat. Happy New Year din po. Si Engineer Rosendo So, ang chairman po ng Samang Industriya ng Agrikultura o SINAG. Pasada Balita. Magbabalik po kami ni Wenner makalipas lamang po ang ilang mga paalala oras. 10 minuto bago sumapit ang ganap po na alas 7. Right, sa pagpapatuloy pa rin po ng ilang pa mga balita, tiniyak ni dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre II na hindi siya magtatago o aalis ng bansa sakaling may ilabas na arrest warrant matapos siyang mapabilang sa mga tinukoy na co-perpetrator sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Ayon kay Atty. Aguirre, handa niyang harapin ang alegasyon kasabay ng paggigiit na wala siyang kinalaman sa mga sinasabing extrajudicial killings at madugong drug war campaign ng Duterte administration. Sa katunayan, anya, ay siya pa ang nag-facilitate ng pakikipag-usap ng ilang biktima ng drug war kay dating Pangulong Duterte upang magreklamo bukod pa sa mga kasong isinampa laban sa mga pulis na sangkot. I will not leave. I have faith in the judicial system, in the Supreme Court. Sa ngayon, kaya hindi ko lang malaman kung ba't itong mga ito na dinidemanda ko, kung nagkasala ko, ba't din nyo ako dadalhin sa Hague? Ba't din nyo ako demand dito sa Pilipinas? Nandito na ako eh. Hindi wala ba kayong tiwala sa justice system ng Pilipinas? Tindigan din si Aguirre na ipagtatanggol niyang kanyang sarili at umapela sa Korte Suprema na maglabas ng malinaw na patakaran para sa mga kasong may kinalaman sa foreign tribunals upang maprotektahan ang mga karapatan ng mga nasasangkot. Of course, pagtatanggol ko yung sarili ko, actually hindi ko nga siniseryoso ito eh. Noong I was interviewed about this, sabi ko paano mangyayari yan? Nung daw tungkol nga daw sa nung last year. September. Pero hindi ko binigyan ng serious na pagtingin yan sapagkat alam ko namang walang mangyayari dyan sapagkat ako'y walang kinalaman dyan. So ngayon, lesser redacted na raw ito pero ganun pa rin eh. Ang labo pa rin. Kapo ang tinig ni dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre II sa panayam ng DWIZ. Pasada Balita. Talatangga pa tayo ng ilang pang pag-uulat mula sa labas ng impilan. Kaguro sa public schools, prioridad ng Marcos administration ayon sa DepEd. Ang pag-uulat mula kay Patrol 38 Jen Patrolya. Prioridad ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang kapakanan ng mga pampublikong guro bilang bahagi ng reforma sa edukasyon. Sa ilalim ng reforma,
Itinaas ang taunang medical allowance mula 500 pesos tungo sa 7,000 pesos at ang teaching allowance mula 3,500 pesos tungo sa 10,000 pesos. Ipinatupad din ang expanded career progression system kung saan 16,423 na guro ang na-promote habang mahigit 40,000 na posisyon pa ang hinihintay ang pag-aproba ng Department of Budget and Management. Binawasan din ang school forms mula 174 tungo sa 75 upang mabawasan ang paperwork ng mga guro. Maaari na rin silang makatanggap ng overtime pay o hanggang 30 vacation service credits kada taon. Dagdag pa rito, itinatakda na sa 25% ng sahod ang hardship allowance para sa mga gurong naka-assign sa malalayong lugar. Para naman sa private school teachers, itinaas ang teacher salary subsidy mula 18,000 pesos tungo sa 20,000 o 24,000 pesos. Ayon kay Secretary Angara, layo ng mga reforma na mas mapangalagaan pa ang mga guro upang masiguro ang magandang kinabukasan ng mga estudyante. Ako si Patrol 38, Jan Patrolya nag-uulat sa himpilang may todong lakas. DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Full year allowance ng 3,000 retired teachers sa lungsod ng Maynila inilabas na. Gulat naman buhat kay Patrol 5, Aya Yupanco. Makakatanggap ng kanilang full year old age sustenance allowance para sa taong 2025 ang nasa 3,000 retired public school teachers sa lungsod ng Maynila. Kasunod dito ng anunsyo ni Manila Mayor Isko Moreno na maglalabas ang pamahalaan lokal ng 18 million piso para sa naturang allowances sa bisa ng City Ordinance number 7977. Ang mga kwalipikadong retiradong guro edad 70 anyos pataas ay makakatanggap ng 500 piso kada buwan o katumbas ng 6,000 sa isang buong taon bilang pagkilala sa kanilang serbisyo sa public education system ng lungsod ng Maynila. Ang distribution ay nagsimula na kahapon, February 16 at magtatagal hanggang sa Biyernes, February 20. It is batang number 5. Ay yung pang para sa implemento ng lakas, DWIC. Nababalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report. Kami lamang po para po sa munting paalala po sa ating amanang impilan ng chairman po ng Ali Broadcasting Corporation na si Boss D. Edgar D. Cabangon. Sa oras po naganap na eksakto yung punto alas 7 na ng umaga. Arito po't ating pakinggan ang munting paalala mensahe mula po sa ating amanang impilan ng chairman po ng Ali Broadcasting Corporation na si Boss D. Edgar D. Cabangon. Food for thought. 2 pains to choose from. Number 1, pain of discipline. Number 2, pain of regret. What's your choice? Think good, think God, thank God. Kong Hei Atsoy. Happy Chinese New Year. God bless you. Yan po maiksi. Subalit makabuluhan at matamis na paalala, unting paalala mula po sa ating amanang impilan, ang chairman po ng Ali Broadcasting Corporation, walang dili iba si Boss D. Edgar A. Cabangon. Balita. A cautionary hall departure order laban kina Senador Estrada, dating DPWH Secretary Bonoan at ilang pang sangkot sa flood control scandal inilabas na ng korte. Pasada Balita. Kontratistang si Curly Discaya, isa sa ilalim na sa preliminary investigation ng Ombudsman. Pasada Balita. Sa balita pangkalakalan, OFW remittances sumirit sa all-time high noong isang taon. Mga ekonomista
may pangamba. Pasada Balita. Bida naman mula sa bayong dagat, 8 patay sa sunog sa pagawaan o tindahan ng paputok sa China. Pasada Balita. Kabalitang pampalakasan, Filipina skier Tallulah Proul, masaya at ikinalugod ang kanyang Olympic debut. Pasada Balita. Balitang pangkalusugan, benepisyo ng isang halaman na may kakaibang pangalan ating alamin. Pasada Balita. At sa showbiz, Chris Aquino nagdiwang ng kanyang ika-55 kaarawan. Tambalang John Ibanez at Drew Nasino. Pasada Balita. Oras na 4 sandali makalipas po ang ika-7 ng umaga sa pagpapatuloy po ng mga pumapasadang balita. Tanggap tayo ng ilang pang pag-uulat mula sa labas ng impila. Natauhan ng immigration sa mga airports, inalerto ng DOJ sa posibleng pagtakas ng mga sangkot sa flood control scandal. Ang pag-uulat, i-detalye mo, Patrol 24, June Samson. Mahigpit ang kautusan ng Department of Justice sa mga tauhan ng Bureau of Immigration, partikular sa mga nakatalaga sa mga airports na maging alerto sa posibleng paglabas sa bansa ng ilang mga personalidad na isinasangkot sa flood control anomaly. Sinabi ni DOJ spokesperson Atty. Paulo Martinez na ito ay makaraang nag-issue ng hold departure order ang Manila Regional Trial Court Branch 52. Kabilang sa pinagbabawalang lumabas ng bansa sina Senator Jinggoy Estrada, dating Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoan, dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo at mga dating district engineers na sina Henry Alcantara at Gerard Opolencia. Samantala, kasama rin sa hold departure order si dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral na pumanaw naman noong December 8. Sila ay naharap sa mga kasong plunder, direct bribery at corruption ng public officers, kaya inilagay sila sa SDO para mapigilan na makabiyahe papalabas ng Pilipinas. Agad namang nilinaw ni Atty. Martinez na hindi pa nare-resolba ang mga reklamong nakabimbin sa DOJ, kaya patuloy pa ang pagdinig at tanging layunin lang anya nito na mapigilan ang posibleng pagtakas ng mga respondents. Patrol 24, June Samson para sa impilang may todong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Samantala, 8 Chinese national inaresto ng NBI sa isang scam hub sa Alabang, Muntinlupa. Babalik si Patrol 5, Aya Yupanco. 8 Chinese nationals ang inaresto ng National Bureau of Investigation NBI sa isang scam hub sa Alabang, Muntinlupa. Isang lalaki naman ang nailigtas matapos umanong ikulong sa loob ng 2 linggo sa isang pasilidad na kahawig ng Philippine Offshore Gaming Operator o POGO Style Office. Ayon sa NBI, isinagawa ang operasyon matapos magsumbong ang isang Chinese national na iligal na ikinulong ang kanyang kaibigan. Sinabi ni NBI NCR Director Joel Tovera na nakapagpadala ng distress call at mensahe ang biktima sa complainant na agad na nakarating sa mga otoridad. Agad namang rumesponde ang NBI at nailigtas ang biktima habang naaresto yung mga suspect na kinasuhan ng serious illegal detention. Samantala, 6 pang inchik o Chinese nationals na nagtatrabaho sa scam hub ang dinala rin sa kustodiya ng NBI. Ito si Patrol number 5. Ayo yung pang-comparison film ito ng lakas, DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Prutas at bagay na sinasabing nagdadala ng swerte mabenta ngayong Chinese New Year. Isa pang report mula kay Patrol 24, June Samson, Kong Fachoy, Kong June.
Kung Patsoy, Kuyang Drew, patuloy na tinatangkilik ng mga customer o mga mamimili ang ilang umano'y mga pampaswerte na ibinebenta sa kahabaan ng Ongpin Street sa Binondo, Manila. Kabilang dyan ang mga prutas na pinaniniwalaang pampaswerte tulad ng dalandan, kiyat-kiyat, pinya at ponkan na isinasabit sa pinto na mabibili sa 50 o 60 pesos hanggang 200 pesos depende sa disenyo, habang ang luya naman na papaswerte rin nila ay nasa 70 hanggang 100 pesos. Mabenta rin ang isang bugkos ng palay na nasa 35 hanggang 100 pesos, pero halos kakaunti lang ang pampaswerteng gabi dahil limitado lang ang supply na ibinebenta sa halagang 100 hanggang 200 pesos. Ang mga bracelet naman ay nasa 150 hanggang 300 pesos depende sa uri at disenyo, habang may mga lucky kiyat-kiyat tree na mabibili sa halagang 7,500 hanggang 15,000 pesos. May mga pampaswerte rin umano na figurine na mabibili sa Ongpin kung saan ang maliit ay 250, ang medium ay 280, habang ang malaki ay 380 pesos. Ang tikoy na plain ay mabibili sa 100 pesos hanggang 200 pesos depende sa sukat, habang nasa 150 hanggang 250 pesos sa mga may flavor gaya ng ube, pandan at munggo. Patrol 24, June Samson, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Alright, sa oras po ng 10 sandali makalipas po ang ikapito ng umaga. Sa pagkakataon ito, pag-usapan po natin ito pong panukala po ng Department of Education na magpatupad po ng trimester simula sa susunod na school year. At nasa kabilang linya po natin para hingan po ng kanya pong opinion ang chairman po ng House Committee on Basic Education and Culture, ang kinatawan po ng Lone District ng Pasig City, si Congressman Roman Romulo. Magandang umaga po, Kong. Welcome po muli sa DWIZ LU Channel 23. Drew Nasino po. Kong. Yes, magandang umaga, Drew, at sa lahat po ng nanonood, nakikinig po ng program po natin. Magandang umaga po sa ating lahat. Po, Kong, ano hong take home ninyo dito sa panukala ng Department of Education na magpatupad po ng trimester system simula po sa susunod na school year? Ito ho ba ay may nakikita ho ba kayo magandang dulot ito o meron din ho kayo nakikita na disadvantage? Well, una, Drew, maliwanag naman ang sinabi sa atin yung sinabi ng DepEd tungkol dito. Proposal pa lamang yung kanilang trimester. Kasi ang sabi nila ay dapat masagutan po yung unang-una ay sinasabi natin na yung sa regular school calendar ngayon, yung 4 quarters, napapansin nila na maraming beses po doon nagkakaroon ng mga walang pasok dahil sa natural yung mga typhoons o mga ganung bagay. Pangalawa, nawawala rin yung school days natin dahil dun sa mga legislated na holidays. Opo, at nawawala rin po yan dahil again po, again sabi nila, so nangyayari, sinisiksik po lagi natin sa 4 quarters na para tuloy-tuloy para masigurado lang na maabot natin yung minimum of 180 days, pero sinasabi nila target nila is 201 days. So ang sabi nila, i-breakdown nila into 3 SEMs. Yun yung proposal nila, pero wala pang guidelines. Ang sinasabi lang kasi nila, pag breakdown nila into 3 terms, yung objective nila ay simply na per subject matter, per area, mapapahaba nila, mapapagaang rin nila yung workload ng isang guro, dahil pati yung paggawa ng lesson plan magkaka-breaks in between the semesters. Again, yung pag-operationalize nila noon at yung pagbibigay sa atin ng guidelines, wala pa po yun dahil proposal pa lang nila na ito yung tingin nilang sagot para masigurado natin na may 201 days, quality yung 201 days, at yung mga bakasyon na legislated at yung mga unforeseen na magkakaroon ng breaks ay mapupunuan nila pag ginawa nilang TRISEM dahil mapupuno nila yung subject matters
using the TRISEM lang. So, yun wala pa ho yung final. Pero yung objective, maganda naman. Kasi objective, para masigurado lang na may quality classroom time. Yun ang hinahabol nila. So, ikakat nila para may quality classroom time at mas mahaba yung quality classroom time. Yun yung sinasabi nila. Pero yung guidelines, wala pa. Pero nasabi din ba nila na ito ay magre-resulta sa mas matututo ang mga estudyante? Meron bang silang nabanggit, pahapyaw man lang na gano'n, Kong? Actually, Drew, yun yung objective. Kasi ang pinaka-importante ay humaba yung oras ng learner at ng teacher na nasa classroom sila. Kasi kung maalala natin dun sa EDCOM 2 report, ang sinasabi ng EDCOM 2 report ay kapansin-pansin na dun sa academic calendar year natin, dahil dun sa mga legislated, whether local or national, na mga bakasyon. Pangalawa, yung mga activities na ginagawa po, yung mga required administrative activities ng Department of Education, di ba? Meron dyan yung mga extracurricular pa, yeah. mga extracurricular. Tapos, idadagdag pa yung mga pag may bagyo, ay napapansin nila, doon nauubos yung classroom time. Ang importante kasi yung bata, yung learner natin, pati yung student, nandun sa classroom kasi doon mangyayari yung learning talaga Pero, dahil sa current nating sitwasyon, na yung sa 4 quarters na nangyayari po doon, ay nakakat po yung classroom hours. Ang gusto nila ngayon, i-work around nila para ma-integrate nila into the SEM, yung mga iba-ibang maaring legislated, whether local or national, na mga celebrations na kailangan gawin o yung mga administrative, para doon ay hindi ma-interrupt. Assuming po, example po, kunyari meron mga, di ba, meron tayong mga palarong pambansa. Yan, oo, meron tayong mga meron tayong mga journalism, press week, yung mga gano'n natin. I think ang gusto nila, ma-shoot nila yon na ma-integrate siya, na hindi ma-interrupt yung classroom setting nung learner talaga. Pero first things first, Kong, pero di ho ba dapat i-address muna natin yung basics, na yung mga basic needs, let's say, yung kakulangan natin ng mga guro, di ba? Yung kakulangan din natin ng mga, though yung sa classroom, ina-address naman, di ho ba? Dapat Opo, ho ba, sana. dapat yun po muna, di ba dapat ang tutukan natin bago tayo magpatupad ng panibagong sistema, di ho ba? Actually, Drew, sabay-sabay nangyayari. Hindi Okay. yung una, meron tayong curriculum change na nangyayari, di ba? Yung curriculum change, yun yung pinaka-importante kasi yung curriculum change, di ba napansin natin na lahat naman ay sobrang daming competency, sobrang daming subjects oo. ang tinuturo na at the end, pag merong international assessment o local assessment, hindi naman nag-i-improve yung scores ng ating mga mag-aaral. Doon natin makikita kung may kalidad o wala. So, yun yung unang ina-address naman. At inumpisa na po yun. At actually, 2-3 years ago, nag-umpisa na tayo by reducing the competencies. Last year, pinilot na po inumpisahan na yung pagbawas ng subjects sa grades 1 to 3 para nakafocus lang siya sa reading comprehension, mathematics, and then science. Ngayon po, nagpa-pilot na rin po sila sa senior high school at dun sa mga exit points ng iba-ibang key stage areas, di ba? Yung grade 4, entry and exit. Yun po, yung curriculum change, nangyayari na po yun right now. Isa yun. Pangalawa, nagkakaroon na rin po tayo ng galaw dun sa tinatawag nating classroom shortage, di ba? Pangatlo, di ba, ang isang burden talaga sa teachers ay marami silang ginagawa na admin work. Loaded sila. Loaded sila sa admin work at saka sa teaching work. Yun po, mga 2 years ago, nag-umpisa na rin po tayong i-cluster yung admin work para makapag-hire ng administrative assistant para masigurado na unti-unti na ta-transfer na yung admin work, itatanggal na sa teachers. This year po,
kung maalala ninyo, ang lagi nga sinasabi natin, may 20,000 additional items para sa administrative work. Napuna na po ba? Hindi pa po yun napupuno. Kasi again po, no, may items na, this year especially, pinakamalaking dagdag na items, 20,000. Usually po, mga 5,000 ang dinadagdag per year. Pero ngayon, 20. Ang reason po, bakit hindi naman maging ganong kabilis yun, kahit sinusubukan po nila, pero hindi naman pwedeng mag-hire lang na hindi naman qualified. Kasi kung yun rin ang mangyayari, hindi rin ma-unload yung admin work sa non-teacher. From the teacher to the non-teacher. Yun yung kailangan natin. That's why sinasabi nga natin, di ba, sa EDCOM 2 report, talagang may work development workforce plan. Kasi hindi talaga siya mangyayari ng overnight. Kailangan gawin natin very measured, na sigurado natin na nako-correct yung mga sinasabi nating challenges na hinaharap. So ito naman po, isa ito sa mga kasama po doon na ang gusto natin, mas mahabang oras sa loob ng classroom ang learner pati ang teacher, kasi doon ang pinakamahalaga na learning na nangyayari. Sa mga katuwid, kung suportado nyo itong isinusulong po ng DepEd na pagpapatupad ng trimester system? Based on the objective po, yes. Pero hintayin po natin yung guidelines. Kasi wala pa po yung guidelines kung paano nila ipatutupad. Yun ang, of course po, Sir Drew, yun talaga pinakamahalaga lagi, di ba? Kasi totoo. maganda naman yung meron tayong, may problemang nakita, ito yung solusyon nila, pero it is in the, it is in the details na importante, at yun yung makikita natin pagdating nung guidelines nila. Kasi yun ang sinasabi po nila, ma-address rin nila dito yung gusto nila ma-integrate yung mga iba-ibang mga admin, local or national na mga legislated, pati admin po na tingin nila lumalabas sa classroom yung teacher, yung student at yung teacher. Kasi nga meron mga gawain na sinanction naman nating lahat. So sinasabi nila ito gusto nila ma-integrate. At nakikita ko po may paraan naman talagang ma-integrate siya, pero hintayin na lang po natin kung paano nila i-propose yun dun sa guidelines nila. Opo. Feasible kaya yan this school year, this coming school year, or probably next year, Kong? Again po, depende sa bilis nung labas nila po nung guidelines nila. Pero ako po, naniniwala ako, right now kasi po talagang we need, aggressive po dapat yung adjustments natin. Kasi alam naman natin ang totoo, meron talagang challenges. Marami po tayong estudyante na hindi grade level yung reading comprehension nila. Hindi naman pwede talaga po na parang business as usual na lang tayo, or yung mga reforms na ginagawa medyo mabagal. Talagang kailangan aggressive. Ito naman po kung maganda yung guidelines nila, nakita niyo naman po ang plano nila is to divide it into 3 SEMs. Yung 3 SEMs, parang basically 3 months, 3.5 months to 3 months ang plano nila, di ba? Yun yung gagawin nila. So, maaari naman pong magawa kung tama yung guidelines na ilalabas. Kasi pwede ipalabas muna yung first SEM, which is ang plano nila, ipapairal yun July to September, di ba? So, tingin ko kaya naman kasi yun lang, Drew, June to September. Naniniwala kasi ako kailangan yung adjustments natin aggressive. Kasi sa totoo, there is really a correction to be made. So hindi pa pwedeng masyadong perfectionist kaagad. Let's face it po, because of the issue involved, talagang meron proposal, may guidelines, pero along the way, maaring may adjustments mangyari. Ang importante, maliwanag yung objective, which is to make the learner and the teacher spend a lot of time inside the classroom. Tama naman Hindi yan. siya, yun naman talaga yung pinaka-importante. At ma-monitor yung through assessment tools na effective siya. Para matuldukan na yung mga kinakaharap na hamon, lalo dito sa sektor ng edukasyon. Kong, do you believe na we are facing a education crisis right now? Kumbaga, kung meron man,
gaano kalaki ang impact nito sa atin, of course, sa future generations, sa ekonomiya na rin, per se, Yes. Kong. Drew, siguro ang maganda kasi, nakikita natin, tuwing nagkakaroon tayo, katulad ito, yung nakaraang summer, Yung nakaraang summer, nagkaroon ng mga remedial classes, yung talagang medyo mandatory. Nakita po natin doon, the moment matutukan po at focused yung solution, especially dun sa reading comprehension, napakalaki ng improvement. Kasi yung bata talaga, sponge talaga eh. Basta tama yung system natin, ang bilis po nilang na-adapt, ang bilis rin nilang makuha at nakaka-adapt, adjust eh. At talagang no matter how big the challenge is, nakikita naman natin ang bilis ng bata eh. It's really a matter of correcting the system. Una, talagang decongesting the curriculum. Yan. Kasi mag-focus tayo talaga sa reading comprehension grade level, mathematics. Pag nakuha nung learner, on his, her own, mabilis na rin naman siya. Finally, magagamit rin niya yung mga libro, magagamit niya yung mga kung ano man ang textbook o modules na nandyan. At yung kahit po yung yung computers magagamit ng maayos. Opo. The moment yung basics nandoon. At yun nakikita natin, every time may reform na ginagawa towards reading comprehension, ang bilis ng improvement eh. So talagang it's a matter of making it hindi tamang word radical, pero talagang aggressive. Aggressive. Dapat aggressive talaga yung adjustments natin para maka-cope up tayo dun sa learner eh. Opo, Kong, hindi, bukod ko sa learner, of course, syempre, yung quality rin po ng teachers din ho natin, paano ho natin matitiyak na dekalidad din yung matatanggap na edukasyon ng atin ho mga estudyante sa pamagitan din po ng dekalidad na mga guro na i-hire at hina-hire po natin. Yes, kasi yung naging problema as identified dun sa EDCOM 2, di ba? Sa Yes. totoo, nawalan tayo ng mga specialized teachers. Meaning, pag hindi rin nag-adjust kasi yung higher education curriculum, di ba? Meron talaga mga pangangailangan na mas specialized na ngayon. Tapos marami, more or less talaga napunta dun sa general teaching talaga. So right now, immediately dalawa po yung solution na ginagawa. Yung una, di ba nag-a-adjust tayo ngayon dun sa college courses natin. Pumayag naman ng CHED na magkaroon ng mga additional programs, example, para sa secondary schools talaga, yung mga specialized talaga na mathematics, science, para mas marami tayong mapagraduate doon. Bukas rin naman ang CHED doon na mas maraming scholarship ang ibibigay para dun sa mga courses na may yung workforce development plan talagang kailangan natin masundan yun eh. At maliwanag naman paano ang roadmap niya. Pangalawa, equally important yung pagbibigay nila ng mga upskilling ngayon sa ating mga Yeah, importante yan. Yes, kasi matagal na rin po tayo, mga 3-4 years ago, nagkaroon na po tayo ng batas eh, yung National Educators Academy of the Philippines. Para hindi mas stagnant. Yes, kasi parang yun, di ba, yung mga abogado, meron silang MCLE, yung Continuing Legal Education. Ang tingin talaga naman natin, lahat ng profession, talagang dapat tuloy-tuloy merong continuing education. Kasi meron naman talagang advancements na nangyari, meron mga hindi lang po yun. Minsan, maraming beses, curious rin naman po yung pagkakaroon ng pagpupulong sa teachers. Curious rin sila sa iba-ibang mga bagong subject matter. Pag napag-uusapan nga yung AI, marami nagtatanong dun eh. Di ba? Kaya kailangan talaga yung NAEP natin ay talagang mag-level up para sa upskilling. At yun, ginagawa naman po yun ngayon para masigurado may upskilling na nangyayari. Pero last time may binabanggit dito sa I don't know kung nakarating sa ito Kong no sa Senate na itong hinihiling ni Senator Sherwin Gatchalian na sa CHED na i-consider yung pagpapasara sa higit 300 teacher education institutions dahil sa kabiguan ng kanilang graduates na pumasa doon sa licensure examination for teachers. Though nasa 300, marami-rami yun ng mga teacher education institutions. Kasi konti yung pumapasa sa licensure exam for teachers, di ba, Kong? Drew, actually yung problema na yan, more than a decade na yan eh. Yeah. Kasi ang sinasabi sa atin ng CHED, meron silang, mas madali sa kanila
easily lang, hindi madali sa kanila na magsira ng paaralan. Mhm. Yun yung challenge na nila. Pero ang sinasabi nga po natin, under the Excellence in Teacher Education Act, una po, no, binigyan na natin ng power yung yung authority, yung ating Teacher Education Council, na una ay matingnan, ma-review yung mga licensure examination after the exam has been taken. Mhm. Kailangan ma-review po yun ng ating Teacher Education Council, kasi sinasabi kung naalala po ninyo, naalala ko 2014 pa lang yan, 2015, meron ng mga nagsasabi sa amin noon pa lang na yung bakit parang hindi relevant lahat ng tinatanong sa kanila pagdating ng mga licensure examination. Mhm. Pero dati po, confidential po lahat ng mga licensure examination. Hindi po yan lumalabas ng PRC. Pero after we pass the Excellence in Teacher Education Act, require na po natin na after the exams, pagkatapos na po makudak ng exam, kailangan ay mabigyan ng kopya yung Teacher Education Council, yung mga tinanong Mm. dun sa license. Kasi para ma-determine po doon, relevant po ba yung katanungan? Para may basis, di ba? Para may, kumbaga... Yes. Oo. Makasuggest sila na bakit ito yung tinanong. Example po, no? I think, pero ito naman po a long time ago, no? Mga more than a decade ago, parang may nagkomento sa akin, although hindi ko rin nakita the time kung totoo, kasi confidential dati yung examination. Meron nagsabi na, I mean, hindi naman relevant siguro kung tatanungin mo rin doon yung mga, kailangan relevant, hindi yung mga, again, nakalimutan ko na yung question, pero dapat relevant. Masigurado natin na ang natitest natin ay yung substance na alam nung guro. Oo. Kasi yun yung pinaka-importante. So yun po, dapat magka-adjustments po doon. Pangalawa, ay siguro naman po, kunyari talagang, hindi naman po talagang, walang pumapasa po talaga doon sa school na, may schools talaga po, matagal na rin po yan na may mga ganyan reports, hindi pumapasa, ay siguro dapat ma-institute na talaga kung anong kailangan ng CHED para matulungan sila na masara na lang yung, ma-close na lang yung school na yon. Because Drew, imagine, nagbabayad ng tuition fee doon yung ibang mga pamilya. Pangalawa, yung oras po na binigay nila, tapos yung education naman pala hindi kalidad. Kailangan po talaga ma-check na finally yung issue na yan. Matagal na po yan at na-take up rin po yan sa sa EDCOM 2 report kasi matagal ng issue po talaga yung yung bagay na yan. So hopefully po maumpisahan na ma-address yan. Masabi na talaga na yung mga schools na ito ay ito yung record nila para hindi na rin pumasok yung mga pamilya, hindi na masayang yung panahon nung yung effort nung learner. Tapos na hindi po ilang taon mapasa na nag-aral. sa license. Kasi kahit mag-aral pala siya doon, hindi naman pala ganun yung kalidad. Pero again, Drew, dapat twofold yun. Dapat binabantayan ng wasto ng TEC yung exams na binibigay, yung licensure exam. Relevant ba o hindi? Natetest ba talaga o hindi yung substance competency ng teacher? Kasi kung hindi naman, baka hindi naman sa school yung problema. Baka yung problema ay nandun sa exam. Yun. Oo, kaya kailangan po talaga tingnan pareho. Alright. Opo. Nako. Yes. Kong, wala na ho kaming oras at natatalian na po ang aming kamay. At marami pong salamat sa inyo pong oras, Kong. At muli, aabalahin ka namin habang itong issue na ito ay tatalakayin dyan po sa Kongreso. Magandang umaga po, Kong. Marami pong salamat. Salamat, Drew. Thank you. At have a good day sa lahat po. Opo, Kong A. Fachoy po at good morning po sa inyo. Salamat. Good luck. Si House Committee on Basic Education and Culture Chairman at Pasig City Lone District Representative Roman Romulo. Pasada Balita. Ay nako, mahaba talagang issue pag edukasyon po ang pinag-uusapan. At tayo po magbabalik muli makalipas lamang ilang mga paalalang ihahatid mula kay Principal Juaner Contehino. Oras, 32 sandali makalipas ang ikapito.
Oras hatid sa inyo ng M. Luwilier, tulay ng pamilyang Pilipino. That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. Pasada Balita. Picture a place adorned with lush greenery, gently swaying trees, a haven where time seems to stand still. Eternal Gardens provides a sanctuary for remembrance, a place where the memories of your loved ones can bloom forever. Eternal Gardens, a glimpse of heaven on a patch of earth. Alamin kung bawal o hindi. Dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Nako, bawal ito! Walang pahintulot na binawasan ang back pay ng nag-resign na empleyado? Nako, bawal ito. Isa sa mga karapatan ng mga empleyado ay makakuha ng back pay o final compensation kapag siya ay na-terminate o nag-resign sa trabaho. Pero kung pumunta ka sa opisina para i-claim ang back pay, nalaman mong binawasan pala ito. Nako, alam mo bang labag sa batas yan? Mahigpit na ipinagbabawal sa Article 113 ng Civil Code of the Philippines ang pagbawas ng employer sa sahod ng sinumang empleyado nang walang consent o walang pahintulot. Kaugnay nito, binigyang diin sa Department of Labor and Employment Advisory 6-10 na dapat mai-release ng employer ang final o back pay ng isang empleyado sa loob lamang ng 30 araw matapos ang kanyang resignation o kahit termination. Ayon sa batas, kabilang dapat sa matatanggap na back pay ang unpaid salary, prorated 13th month pay, unused leave credits o separation pay kung applicable. Maaari lang na hindi kaagad maibigay ang back pay ng isang empleyado kung wala pa itong clearance. Kaya paalala sa mga employer, ibigay ang tamang benepisyo ng nag-resign na empleyado. Huwag nang patagalin pa at sumunod sa batas para hindi ka masabihan ng nako, bawal ito. Tambalang John Ibanez at Drew Nasino. Pasada Balita. Oras na 35 sandali makalipas ang ikapito ng umaga. Sa pagpapatuloy pa rin ng ilang pa mga balita, tanggap tayo ng report. Alasyo, naniniwalang dapat dumaan muna sa konsultasyon ng trimester system ng DepEd bago ipatupad. Ang pag-uulat buhat kay Patrol 13, Gilbert Perdes. Kung ang Malacanang ang tatanungin, maaga pa raw para magbigay ng komento ito kaugnay ng mungkahing magpatupad ng DepEd ng trimester system sa darating na pasukan. Sa briefing sa Malacanang, sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na mas mainam kung mapag-aralang maigi ito bago ipatupad. Sinabi ni Castro na makabubuting makonsulta rin muna ang lahat ng sektor o partido para maabot ang pinakamagandang benepisyo nito ng partikular ng programa. Sa ngayon, panukala pa lang naman niya ito o mungkahi ito na dadaan pa sa masalimuot na diskusyon at pag-aaral. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Himpilang May Todong Las, DWIZ, nagbabalita ng tama, ng lilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Pababalita, may karapatan ng sino man na questionin ang mga desisyon ng Korte Suprema, ngunit mayroon itong limitasyon. Ito ang nilinaw ni Manila Adventist College School of Law and Jurisprudence Dean Tranquil Salvador III sa gitna ng mga batikos sa Supreme Court kaugnay sa desisyon nito sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Dean Salvador, posibleng masampahan ng kaso ang mga individual, lalo yung mga hindi abogado, lalo na kung ang mga pahayag na mga ito ay nakasisira o makasisira sa tiwala ng publiko sa hudikatura. Ang tawag po dyan, maaaring indirect contempt ang isasampang kaso sa iyo dahil po sa mga actuations po na hindi na sa tingin nila sang-ayon sa nararapat
na paggalang sa hukom. Yun naman pong batikusin, magsalita, hindi po masama yun. Kaya lang po, syempre, in a society na tayo ay nakalagay nga rin po sa Code of Professional Responsibility ng abogado to act with civility. Yung mag-discuss po, hindi masama. Yung magbigay ng opinion, hindi masama. Dahil ginagalang naman po yan. Ang masama po, gumagawa po tayo ng mga pananalita na maaring ma-erode natin ang tiwala sa institusyon. Samantala, malamig naman ang law expert sa patutsada ni Senate President Tito Soto na publicity stunt ang mga kasong isinampa o reklamong isinampa laban sa kanya dahil sa batikos nito laban sa ruling ng SC sa impeachment complaint. Iniiwan po natin yan dahil alam mo yung personal na pananaw ay pananaw niya yan. Maaari pong nai-refer na yan sa abogado niya o sa kanyang legal team at ayoko pong bigyan ng analysis ang isang complaint na hindi ko po nabasa. Na yung sinasabing publicity stunt, hindi ko kasi makikita ang laman or sustansya nito. Kung pagbabatayan ko lamang po yung mga news account na ganitong kanyang sinasabi, at the end of the day, ang Supreme Court po ang magsasabi niya. O tinig ni Manila Adventist College School of Law, Dean Tranquil Salvador III sa panayam ng DWIZ. Pasada Balita! Samantala, posibleng pag-anib muli ng Pilipinas sa ICC hindi pa napag-uusapan sa Malacanang. Babalik si Patrol 13, Gilbert Perdes. Nilinaw ng Malacanang na wala pang napag-uusapan sa administrasyon tungkol sa muling pagsapi ng Pilipinas sa International Criminal Court o ICC. Ito matapos pangalanan ng ICC sina Senador Bato de la Rosa, Senador Bongo at iba pang matataas na opisyal ng PNP bilang co-perpetrators ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa madugong war on drugs. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, nanatili niyang posisyon ng gobyerno na walang jurisdiksyon ang ICC sa bansa matapos ang pag-atras nito sa Rome Statute. Gayunman, binigyan din ni Castro na hiwalay na usapin kung ang mga paratang ay tumutukoy sa mga pangyayaring naganap nung saklaw pa ng ICC ang Pilipinas. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa impilang may totong las. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Iginit naman ni Senador Christopher Bongo na hindi siya sumusunod sa illegal na utos mula kanino man. Kasunod ito ng pagtukoy sa kanya ng International Criminal Court bilang isa sa mga co-perpetrator ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kaso nitong Crimes Against Humanity kaugnay ng kanyang ipinatupad na gyera kontra droga. Binigyang diin ni Senador Go na walang anumang illegal na iniutos sa kanya si Duterte. Kasabay ng pagigiit na ang tanging hangarin ng dating Pangulo ay linisin ang Pilipinas, labanan ng illegal na droga at protekta ng mga kabataan. Una nang inihayag ng mambabatas na ginawa niya ang kanyang trabaho ng alinsunod sa batas ng tao at batas ng Diyos. Abatid na bukod kay Senador Go, bilang din sa mga tinukoy ng ICC na co-perpetrator, sina Senador Ronald Bato de la Rosa, dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre II at ilang dating matataas na opisyal ng PNP at pamahalaan. Pasada Balita! Samantala, target makumpleto sa Hulyo ng kasalukuyang taon ang Phase 1 ng EDSA Rehabilitation. Ayon kay Public Works Secretary Vince Dizon, ang buong Phase 1, kabilang ang mga sidewalk ay matatapos sa Hulyo, habang ang bahagi na walang sidewalk ay target makumpleto sa Mayo. Nasa 50% na anyang natatapos sa unang bahagi ng pagsaayos ng EDSA, partikular sa bahagi ng Ross Boulevard hanggang Orense. At tatandang sinimula ng EDSA Rehab nitong December 24, 2025, kung saan isinagawa ang reblocking at asphalt overlay sa bus lanes. Pasada Balita! Sa iba pa ang balita, Pangulong Marcos nanawagan ng disiplina at masinop na paggawa ngayong Lunar New Year.
Isa pang pag-uulat buhat kay Patrol 13 Gilbert Perdes. Hinikayat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga Pilipino na sabayan ang simbolo ng fire horse ng tapang at pag-usad sa pamagitan ng disiplina, masipag na pagtatrabaho at maayos na pamamahala habang pinagdiriwang ang Lunar New Year. Sa kanyang mensahe para sa pagsalubong sa Year of the Fire Horse, hinikayat ng Pangulo ang publiko na kumilos ng may malinaw na direksyon at layunin. Anya mahalaga ang bilis ng pagkilos kung kinakailangan, ngunit mas mahalaga raw ang tamang direksyon upang makamit ang resulta. Binigyan din ng Pangulo ang pangalaga sa mahalagang haligi ng lipunan tulad ng patas na oportunidad at maasahang public services kasabay ng pagpapalakas ng productivity, value chains at mga komunidad na hindi iniiwan ang vulnerable sector. Ayon sa Pangulo, bagamat sumisimbolo ang horse at fire ng enerhiya at tapang, ang tunay na pag-unlad ay nakasalalay sa masinop na pamamahala ng mga tahanan, produktibong industriya at tuloy-tuloy na maayos na serbisyo ng pamahalaan. Dagdag pa ng Pangulo, ang panahon ng Lunar New Year ay pagkakataon para sa renewal at konkretong aksyon kung saan dapat magtugma ang pagsisikap ng mga individual, komunidad at negosyo tungo sa paglago at kaunlaran ng bagong Pilipinas. Umaasa rin ang Pangulo na sa pagpapanatili ng mataas na pamantayan at matatag na direksyon, makakamit ng ating bansa ang mas masigla, maunlad at empowered na kinabukasan. Patron 13 Gilbert Perdes para sa Himpilang May Todolas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Papabalita, iimbestiga na ng Department of Agriculture ang pagbaba ng farm gate prices ng pulang sibuyas matapos ang reklamo ng mga magsasaka na bumabagsak ang presyo nito dahil sa pagdami ng imported stock sa mga cold storage sa Central Luzon. Ayon sa Bureau of Plant and Industry, hanggang nitong Pebrero 13, umabot sa mahigit 4,000 metrikong tonelada ang pulang sibuyas at mahigit 5,000 metrikong tonelada ang dilaw na sibuyas ang nakaimbak sa mga cold storage warehouse na imported, na halos lahat imported. Kahit dumating nila ang lahat ng shipment ngayong buwan, tinaya ng BPI na aabot lamang ang imported stocks hanggang Marso 6, sabay ng pagsisimula ng peak season ng anihan. Nilinaw naman ni Agriculture Secretary Kiko Laurel na hindi bumabaha ang imported supply sa merkado, bagkus tumutugon lamang ito sa kakulangan ng supply. Gayunman, sisilipin pa rin ng DA ang dahilan ng pagbaba ng presyo ng sibuyas sa kasalukuyang panahon. Pasada Balita! Magbabalik po kaming muli makalipas lamang ilang mga paalala oras. Okwener, 15 minuto bago sumapit ang ganap na alas 8. Oras hatid sa inyo ng M. Luwilier. Right, sa pagkakataon ito, ihabol po natin ang isa pang report. Makabayan Block sa Kamara hinamon sina Pangulong Marcos at Yusek Bersamin na magsalita na hinggil sa flood control kickbox. Ang detalye mula Kamara, Patrol 30, Jelly Mendez. Hinamon ni House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at dating Undersecretary Adrian Bersamin na magsalita na ukol sa napaulat na palitan nila ng mensahe kaugnay ng umano'y kickbox sa flood control projects. Nanindigan si Tino na batay sa nakita niyang mga mensahe, lehitimo ang mga ito, pero mas mainam niya na sina PBBM at Bersamin anya ang magkumpirma at magpaliwanag sa publiko. Matatanda ang sinabi ni Tino na ang naturang mga impormasyon ay nagmula kay Batangas Representative Leandro Legarda Leviste kung saan ay ipinakita sa kanila ang mga screen recordings na mga mensahe. Depensa naman ni Tino sa kanyang pagsisiwalat nito ay ayaw niyang manatili na iilan lamang ang may alam nito bukod pa sa mga dapat na maimbestigahan upang matumbok kung sino ang may pagkakasala at sino ang dapat na managot. Ito si Patrol 30. Jelly Mendez nag-uulat para sa Himpilang May Todong Lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report!
Samantala, pumalo na sa 58 ang bilang ng mga namatay sa paglubog ng MV Tricia Kirsten 3 sa Basilan. Ito matapos sa ma-recover ng isa pang labi. Ayon sa Philippine Coast Guard, 273 katao na ang nailigtas, habang 21 pa ang pinaghahanap. Ang mga bilang ng mga nasawi at iba pang biktima ay kinoconsolidate sa pamamagitan ng joint validation efforts ng Philippine National Police, Scene of the Crime Operatives, City Disaster Risk Reduction and Management Office, Coast Guard District Southwestern Mindanao at mga pamilya ng mga biktima. Tiniyak naman ng PCG na nagsasagawa patuloy ang kanilang pagsasagawa ng koordinasyon sa mga nasabing ahensya at grupo kaugnay ng nagpapatuloy na operasyon. Pasada Balita. Balitang pangkalakalan. Tumirit sa all-time high na $35.6 billion in cash remittances mula sa mga overseas Filipino workers noong nakarang taon. Mas mataas ng 3.3% mula sa $34.5 billion noong 2024. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, umabot sa $3.5 billion ang remittances ng mga OFW nitong December 2025 pa lamang. Mas mataas sa $3.3 billion sa kaparehong panahon noong isang taon. Nananatiling nangungunang pinagmumula ng remittances ang Estados Unidos na may 39.7%, sinundan po yan ng Singapore na 7.3% at Saudi Arabia na 6.6%. Samantala, may pangamba naman ng mga ekonomista sa posibleng negatibong epekto ng planong pagbubuwis ng Estados Unidos sa mga remittances na ipinapadala sa Pilipinas at iba pang bansa. Nabatid na sinimulan na ng Amerika ang 1% tax sa mga remittances noon pang Enero a 1. Tatanda ang sinabi ng Bangko Sentral ng Pilipinas na lumago nga ang cash remittances ng mga Pilipino sa ibayang dagat sa $35.6 billion. Pasada Balita. Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa. Kasabay ng pagdiriwang ng Lunar New Year, 8 ang patay sa pagsabog at pagkasunog ng isang tindahan ng paputok sa Jiangsu, China, habang 2 iba pa ang nasugatan sa insidente. Ayon sa mga otoridad, sumiklab ang sunog matapos gumamit ng paputok ang isang residente malapit sa tindahan ilang araw bago ang Chinese New Year. Nabatid na niluwagan ng pamahalaan ng China ang paggamit ng mga fireworks noong nakarang taon matapos maban ng mga ito ng ilang taon sa ilang probinsya. Gayunman, pinaalalahanan ng Chinese Ministry of Emergency Management ang publiko at mga otoridad na palakasin ang pagbabantay sa mga pagawaan at tindahan ng mga paputok upang maiwasan ang mga kahalintulad na trahedya. Pasada Balita sa mundo ng palakasan. Ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Filipina skier Tallulah Pro ikinalugod ang kanyang Olympic debut. Ang detalye, sports balita, ihahatid ni Anjo Reñon. Happy Chinese New Year, Kuyang Drew! Narito na ang balitang pampalakasan sa Pasada Balita. Masaya ang skier na si Tallulah Prul na naging bahagi siya ng Team Pilipinas sa 2026 Milano Cortina Winter Olympics sa Italia. Ayon kay Prul, mas mahalaga ang karanasan niya matapos siyang tumawid sa finish line kaysa naging performance niya sa Women's Giant Slalom event. Dagdag pa niya, bagamat may pressure na dala ang kanyang pagsali sa Olympics, may kukonsidera na niyang panalo ang kanyang paglahok sa pinakamalaking winter athletic event sa buong mundo at panatag siya sa naging suporta ng mga Pilipinong nakabase sa Italia. Sa edad na 17 anyos, si Prul ang pinakabatang atleta mula sa Pilipinas na nag-qualify sa Winter Olympics. At yan ang balitang pampalakasan para sa impilang may todong lakas, DWIZ. Ako po si Anjo Reñon, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Balitang pangkalusugan. Pasintabi lang po pasintabi lang po. Dahil ang pag-uusapan po natin dito ay ang halaman. Ito po ay may scientific name na Lantana camara. Sa English, ito po ay stink grass.
Sa Espanyol, Coronitas. Sa Pilipino naman po, marami po itong katawagan. Ito po ay tinatawag din po na lantana sa Tagalog at yun nga, Coronitas. Sa Bisaya, bahug-bahug. Yan po ang halamang kantutay. Bakit? Hindi, iba pa yung pambukas natin yung isa. May pang main event tayo kung kakayanin ni John Ibanez. Ito nga po ang kantutay. Ang kantutay po ay nadiskubre ng siyentipikong si Dr. Jason Bautista. Mabisa po itong gamot sa ubo, lagnat, beriberi at beke. Nagtataglay din ito ng mataas na vitamina, vitamin C na panlaban po sa sipon. Lalo ngayong malamig po ang panahon. Sa Ilocano, tawag din po diyan babangsit. At ang bilang isa pong herb o yerba, nagbibigay lunas din po ito. Itong marami ho itong gamit, lalo po yung dahon, balat, ugat at mga bulaklak. Pati po yung mga dulon at ng mga namumulaklak na bahagi po na ito. Matamis na may kapaitan po ang ugat ng tutay na nakapagpapababa ng taas po ng lagnat. At nagagamit din bilang pampalamig. Malamig sa loob ng bibig ang mga dahon po nito na mainam din para sa mga sakit sa balat. Matamis po ang lasa ng mga bulaklak nito na nakapagpapalamig din at nakakapigil po ng pagdurugo. Bukod sa pagiging panlaban sa sipon, ubo, beke at lagnat, mahusay din itong panlaban sa malaria, tuberculosis, cervix. Ginagamit po ang mga ugat ng kantutay para po sa panlaban sa lagnat, maging sa balat, at mga pinakulong dahon at mga bahaging namumulaklak. Ayan. So marami palang gamit po ito pong kantutay. Iba yan. Pambukas natin yan. Ikaw naman binenano mo eh. Yan po ang ating balitang pangkalusugan. Pasada Balita. Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh, DWIZ Showbiz News. Si Chrissy nagdiwang po ng kanyang ika-55 karawan. Alamin natin kung sino ba ang invited, sino ba at paano nagdiwang mula kay Bini Bigoteng Anton. Good morning, Papa John at Papa Dro. Oy, may balita ako sa inyo tungkol kay Chris Aquino. Siya pala ay nanay ni na Joshua at Bimbi. Anyway, sa ito nga, para sa aking balitang showbiz, ipinagdiwang ni Chris Aquino ang kanyang ika-55 karawan noong Pebrero 14, kasama ang kanyang mga anak at kaibigan. 55 na pala siya, kaedad siya ni Papa Dro. Sa kabila ng pinagdadaan ng karamdaman nito, mas pinili pa rin ni Chris na markahan ang espesyal na araw sa isang simple at makabuluhang pagtitipon ng kanyang pamilya at kaibigan. Ayon sa dating TV host, naging simple man ang kanyang karawan, ngunit puno naman ang kasiyahan dahil sa panibagong taon na dumating sa kanyang buhay. Iyan ang muna aking balitang showbiz para sa Metodong Lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabarita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Payabol po natin Oy, yung kantutay po, ang scientific name po niyan, Lantana Camara. Yan. Yung bukas na pambukas yun. Sige. Ang ating pong good news, matapos madiscover ang sekreto ng Roman Concrete sa isang pag-aaral na pagpasyahan ng lead researcher nito na magsimula ng negosyo upang muling maibalik ang paggawa ng mga bayad gusali gamit ang 2,000 taong gulang na teknolohiya. Nabatid na isinumite ng 2023 ni Admir Masik, ng Associate Professor ng Massachusetts Institute of Technology MIT, ang kanyang mga kasama ng isang research paper tungkol sa benepisyo ng Roman concrete na infrastructure batay na rin sa mga nadiskubreng ruins sa Pompeii, Italy. Idintalya ng pagsasaliksik ni Masik at kanyang mga kasama ng proseso ng pagmanufacture ng Roman concrete, lalo ng paghahalo ng lime, volcanic ash at iba pang tuyong produkto bago ito lagyan ng tubig na tinawag ng mga researcher na hot mixing. Pasada Balita. Bago lamang po tayo pansamantala pong magpaalam, babatiin ko lamang po muna si Shanine Yang, ang ating pong DWIZ Aliw Researcher. Happy birthday. At sa akin pong mga kamag-anak, sa akin pong tiyahin na si Aling Julie Ramosanta, happy birthday din. Sa aking pinsan na si Kuyang Joffer Messina. At siyempre sa aking tsuhin na tiyahin na rin na si Tita Mulet Ramasanta,
happy birthday. At batiin ko din ng happy 31st anniversary ang PhilHealth. Opo, ayan mga taga PhilHealth, happy anniversary. Paisang yakap naman sa PhilHealth. Yan, happy anniversary. Ay, grabe, wala silang pasok ngayon. Ayan, sige. Maraming salamat po. At sa lahat po ng ating mga nakasama sa inyo center, sa ngalan po ni John Ibanez, ito po yung lingkod, Drew Nasino, nagpapalita ng tama, naglilingkod ng tama. Susunod na po, standby lamang, Karambola! Oras? Ganap na po ang alas 8 na ng morning. Happy weekend! Kong Ipachoy. Ang mga balita, dudublihin ang